Sa likod ng mga ngiti at halakhak na hatid ni Rene Requestas sa ating mga puso, isang kontrobersyal na usapin ang bumabalot sa kanyang huling hantungan. Ang komedyanteng minsang nagbigay saya sa milyong-milyong Pilipino ay tila nakalimutan na, hindi lamang sa alaala kundi pati na rin sa kanyang libingan. Sa isang video na ibinahagi ni Julius Babaw sa TikTok, ipinakita ang kalunos-lunos na kalagayan ng puntod ni Rene na nagdulot ng mga katanungan at espekulasyon mula sa publiko. Paano nga ba nauwi sa ganitong sitwasyon ang huling himlayan ng isang minamahal na komedyante? Ano ang mga pangyayari sa likod ng tila napabayaan niyang libingan? Bago natin balikan ang makulay na buhay ni Rene Requestas, tunghayan muna natin ang mga kontrobersiyang bumabalot sa kanyang huling hantungan. Si Renato Rene Lico Requestas ay isinilang noong January 22, 1957 sa Tondo, Maynila. Lumaki siya sa isang simpleng pamilya at sa murang edad ay nagtrabaho bilang tindero ng sigarilyo sa mga lansangan ng Tondo upang makatulong sa kanilang kabuhayan. Ang kanyang karanasan sa kalsada ay nagbigay sa kanya ng malalim na pag-unawa sa buhay, na kalaunan ay naging pundasyon ng kanyang natatanging estilo ng pagpapatawa. Noong huling bahagi ng dekada 80 hanggang unang bahagi ng dekada 90, si Rene ay naging isa sa mga pinakatanyag na komedyante sa Pilipinas. Nakilala siya sa kaniyang mga papel bilang sidekick sa mga pelikula kasama sina Joey De Leon at Chris Aquino. Ang kanilang tambalan ni Chris sa mga romantic comedy films ay tumatak sa puso ng mga manonood. Bukod dito, ang kanyang payat na pangangatawan at walang ngipin na hitsura ay naging kanyang tatak na nagbigay sa kanya ng natatanging presensya sa industriya. Noong 1989, inampon ni Rene ang isang batang babae na pinangalanan niyang Darren Crisni, isang kombinasyon ng kanyang pangalan at ni Chris Aquino na kaniyang madalas nakatambal sa pelikula. Ipinakita nito ang kanyang malambot na puso at pagmamahal sa pamilya sa kabila ng kanyang abalang karera sa showbiz. Bukod sa kanyang karera sa pag-arte, pumasok din si Rene sa mundo ng politika. Noong July 6, 1992, nahalal siya bilang miyembro ng Sangguniang Bayan ng Taguig mula sa ikalawang distrito. Ipinakita nito ang tiwala ng publiko sa kanya hindi lamang bilang isang komedyante kundi bilang isang lingkod bayan na handang magbigay ng serbisyo sa kanyang mga kababayan. Sa kabila ng kanyang kasikatan, nagkaroon ng mga issue sa kalusugan si Rene. Noong July 24, 1993, sa edad na 36, pumanaw siya dahil sa tuberculosis at mga komplikasyon sa atay at baga na dulot ng labis na pag-inom ng alak at paninigarilyo. Ang kanyang maagang pagpanaw ay nagdulot ng lungkot sa industriya ng aliwan at sa kanyang mga tagahanga, na hanggang ngayon ay naaalala ang kanyang kontribusyon sa larangan ng komedya. Matapos ang pagpanaw ni Rene Requestas noong July 24, 1993, inilibing siya sa Manila Memorial Parks, Parañaque. Ayon sa ilang ulat, ang kanyang malapit na kaibigan at katrabaho sa industriya, si Chris Aquino, ang nagbigay ng pondo para sa kanyang libingan bilang pagpapakita ng kanyang pagmamahal at respeto sa yumaong komedyante. Gayunpaman, lumipas sa mga taon at napansin ng ilang tagahanga na tila napabayaan ang kanyang puntod. Sa isang video na ibinahagi ni Julius Babaw sa TikTok, ipinakita ang kalagayan ng libingan ni Rene na nagdulot ng katanungan sa publiko kung bakit ganito ang estado ng huling hantungan ng isang minamahal na komedyante. Ayon sa ilang haka-haka, ang mga kamag-anak ni Rene ay maaaring nagdesisyon na ibenta ang lupang pinaglibingan sa kanya sa kabila ng pagiging donasyon nito mula kay Chris Aquino. Ang posibleng dahilan sa likod nito ay ang pangangailangan ng pamilya sa pinansyal na suporta, lalo na't maaaring hindi sapat ang naiwan ni Rene para sa kanilang kabuhayan.
Ang ganitong hakbang ay nagdulot ng kontrobersiya, lalo na't ang libingan ay tinuturing na sagrado at simbolo ng pagpapaalala sa isang mahal sa buhay. Ang pagbebenta ng lupa sa libingan, lalo na kung ito ay donasyon, ay maaring magdulot ng issue sa moralidad at respeto sa yumaong individual. Bagaman, walang opisyal na pahayag mula sa pamilya ni Rene o kay Chris Aquino hinggil sa isyong ito, nananatiling palaisipan sa marami ang tunay na dahilan ng paglilipat ng kanyang mga labi mula sa orihinal na libingan patungo sa Cainta Public Cemetery. Ang pangyayaring ito ay nagbukas ng diskusyon tungkol sa kahalagan ng pag-aalaga sa mga puntod ng ating mga yumaong mahal sa buhay at ang responsibilidad ng mga naiwan sa pagpapanatili ng kanilang alaala. Ang buhay ni Rene Requestas ay isang patunay ng kanyang talento, dedikasyon at pagmamahal sa kanyang sining, mula sa kanyang simpleng pinagmulan sa tondo hanggang sa kanyang tagumpay sa showbiz at politika. Ipinakita niya na ang pagsusumikap at determinasyon ay maaring magdala ng tagumpay, bagaman maaga siyang pumanaw. Ang kanyang mga alaala at kontribusyon ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga susunod na henerasyon ng mga komedyante at artista sa Pilipinas. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa kwentong ito. Kung may mga opinyon kayo tungkol sa kasong ito, huwag kalimutang magkomento sa ibaba. Hanggang sa muli, ako si Madam Ningning, ang magbibigay liwanag sa inyong mga katanungan.